Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantay nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ang bagyong Juan na nakapasok kaninang madaling araw sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya yung local name niyan po ay legit na. Kumpara nung nakaraang araw, kahapon, nabigyan na po yan ng local name kahit nasa labas pa ng ating PAR dahil kailangan magtaas ng pag-asa ng tropical cyclone wind signal dahil nga sa lawak po ng bagyo na ito. Ito pong si Juan ay sumailalim din sa tinatawag nating rapid intensification o biglaang paglakas ng isang bagyo. Ito po ay nasa typhoon category ng pag-asa na nasa 140 kilometers per hour ang lakas ng hangin yan. Malapit sa gitna, malapit na po yan sa peak intensity ng bagyong Tino at posible pa pong lumagpas yan dyan at inaasahan nga natin na posibleng umabot sa hanggang super typhoon category itong bagyong Juan na may lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour or higit pa. Sa ngayon, may mga pagbugso rin itong umabot na sa 170 kilometers per hour. Ito po ay medyo mabilis kumikilos, pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Maliban sa lakas ng hangin, ito nga pong bagyong Juan ay ang pinakamalawak nating bagyo ngayong taon na nasa around 780 kilometers yung kanyang radius. So nasa 1,500 kilometers po yung kanyang kabuuang diametro. Ito pong bagyong si Juan ay huling namataan ng pag-asa sa layong 680 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar. Nasa kalagitnaan pa po yan ng East Philippine Sea. Pero dahil sa lawak po niyan, sumasabit na yung kanyang panglabas na kaulapan dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na po dyan itong itaas na bahagi ng Mindanao. At yung kanyang outflow ng hangin naman ay nag-extend pa sa malaking bahagi ng ating bansa at sumasabit din po dito sa may areas ng Metro Manila. At habang kumikilos nga pakanluran itong bagyong Juan papunta sa ating landmass o kalupaan, mas madadagdagan pa po ang mga epekto niyan. Ngayon silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Juan. So narito po ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Juan. Nakikita natin itong kulay dilaw, yung ating at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin. So napakalawak po niyan at sakop po niyan ang buong bansa na po natin. Ito namang ating kulay pula, yan po yung ating typhoon force winds. So nandyan po yung ating mga damaging hanggang destructive. At if ever pumasok na po ito sa super typhoon category, nandyan po yung ating life-threatening na lakas ng hangin. So yan po yung ating pinaka-critical na area na kung saan tatama itong bagyong si Juan. Bukas ng umaga hanggang madaling araw, ito po ay nakadikit na dito sa eastern section ng Bicol Region at dito po nga sa eastern section ng areas ng Eastern Visayas. Ito po ay possible na nasa typhoon category or boundary ng ating super typhoon category. Inaasahan natin ang paglakas nito habang binabaybay itong eastern section ng Bicol Region patungo dito sa may areas ng Central at Northern Luzon. Tatawid po yan ng Northern Luzon mula Sunday ng gabi hanggang Monday ng madaling araw at makakalabas na po dyan po sa may West Philippine Sea. So, unti-unti nating mararamdaman o madadagdagan yung mga pagulan sa pupuntahan ng kanyang mga panglabas na kaulapan. So, maaaring mamayang gabi hanggang bukas, madadagdagan na po yung ating mga pagulan dito sa areas ng Eastern Visayas at Bicol Region. Kasama na po dyan ang Central Luzon bukas ng tanghali hanggang hapon, lalong-lalo na po pagsapit ng gabi. Doon natin nakikita yung ating pinaka-critical effect nitong bagyong si Juan, malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan. At again, gaya nga ng binabanggit natin itong mga nakaraang araw pa, if ever dyan po sa Northern Luzon o Central Luzon tumama ang bagyong Juan, mararamdaman po natin ang hangin yan mula dito sa areas nga ng Luzon, mag-i-extend pa yan dito sa Visayas, Palawan at ilang bahagi ng Mindanao dahil po sa lawak ng diametro nitong bagyong Juan. At maliban dyan, yung comparison natin sa bagyong Pipito na super typhoon din, mas maliit po yung mata nun dahil mas maliit yung ating bagyong Pipito. Ito naman po, dahil malawak siya, magiging malawak din po yung kanyang eye wall. Ibig sabihin yan, mas malawak din po yung ating extent na kung saan nandun yung ating damaging wind. So, maghanda po tayo particularly doon sa mga dadaanan ng center o gitna nito at yung mga karating lugar niyan. Ito pong mga areas na papasok doon sa ating kulay pula o yung ating at least typhoon force winds. Sa ngayon, dahil nga unti-unti nang lumalapit ang bagyong Juan, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at kasama na po dyan ang Bicol Region, nakataas naman dyan ang signal number 2 at ito pong areas o probinsya ng Samar at madadagdagan pa nga po yan habang kumikilos papalapit itong bagyong si Juan. Sa ngayon, dahil malayo pa, hindi pa masyadong ramdam ang epekto ng hangin nito dyan po sa mga areas na may tropical cyclone wind signal. Pero again, meron po yan tinatawag na lead time para makapaghanda po tayo dahil unti-unti pong lalapit ang bagyong Juan at unti-unti rin po natin yan mararamdaman sa mga susunod na oras, lalong-lalo na bukas kapag malapit na po yan sa ating landmass at kalupaan.
So narito po ang weather advisory ng Pag-asa para sa mga pag-ulang maaaring idulot ng bagyong si Iwan habang tumatawid po o habang lumalapit na sa ating bansa. Bukas po yan ng umaga hanggang tanghali. So base dito meron tayong mga possible na intense to up to torrential rains sa mga areas to po dito sa Bicol region. Kasama po dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Sa ngayon, for that time, ito po yung pinakamalapit sa gitna ng bagyong Uwan habang binabaybay itong eastern section ng Bicol region maging dito sa area ng Aurora. Again, yung mga ganyang klaseng pag-ulan po ay possible po magdulot ng malawakang pagbaha at mga possible na flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo dyan. Maliban dyan, yung mga areas na nasa kulay orange, yan naman po yung ating at least heavy to intense na pag-ulan. Kasama po dyan ang areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, maging dyan sa mga areas ng Babuyan at Calayan. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Quezon, Rizal, at ito pong Pulillo, kasama na rin po dyan Masbate, maging dito sa areas ng Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Ito po yung mga areas na nasa outer bands nitong bagyong si Iwan habang tumatawid po dito sa eastern section ng ating bansa. So gradual naman po nag-shift yung ating mga pag-ulan. So sinusundan niya po yung gitna or center ng bagyong Iwan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, ang natitirang bahagi po ng Calabarzon. Ito pong areas ng Mindoro, at itong itaas na bahagi ng Eastern Visayas, ang Samar area, maging dito sa area ng Romblon. Possible naman dyan yung ating mga moderate, kung minsan heavy rains. Maliban dyan, yung mga areas po na walang kulay, ang malaking bahagi ng Visayas, Palawan, Northern Mindanao, rehiyon ng Caraga, possible po yung ating mga scattered lamang o kalat-kalat na pagulan dyan. Pero again, kaya po nang binabanggit natin, itong mga nakarang araw pa, yung ating hangin dyan ay possible po tayo makaranas ng mga pabugso-bugsuin or gusty winds, breezy to gusty conditions. Dulot po ng inflow ng hangin papunta dito sa bagyo habang tumatawid dito patungo sa areas ng Northern at Central Luzon. So narito naman po yung ating weather advisory. Kasabay na po ito ng pagtama ng bagyong Uwan dito sa Northern at Central Luzon. At kung mapapansin nyo, malaking bahagi po ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon ang makakaranas ng possible intense to up to torrential rain. Again, yung mga ganyang klaseng pagulan ay pwede na pong umapaw yung ating mga ilog na malalaki, kahit yung mga tributaries po natin o yung mga daluyan ng tubig mula sa bundok, mataas po ang tsansa ng flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo sa mga possible na epekto ng mga ganitong klaseng pagulan. At yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains naman ay nandito po sa mga areas ng Bicol region sa ibaba nito at area ng Mindoro. Samantalang possible po yung ating heavy to intense rains sa malaking bahagi ng Calabarzon, kasama po dyan ang Metro Manila. So mas mararamdaman po natin ang epekto ng bagyo mula Sunday ng gabi hanggang Monday ng madaling araw habang tumatawid po ang bagyong Uwan dito sa Northern Luzon, dyan po sa Metro Manila at ang mga karating lugar nito, Bulacan, Rizal, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, kasama na nga po dyan ang Zambales at ang area ng Bataan. Ngayon, balikan natin itong ating satellite image para sa structure nitong bagyong Uwan. Makikita nga natin dito na napakalawak ng ating sirkulasyon at ngayon nga umabot na yan sa ilang bahagi ng ating bansa at mas madadagdagan pa pong epekto niyan habang kumikilos itong bagyong Uwan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Maliban dyan, kung papansinin nyo again yung ating tinatawag na isobars, habang mas malapit po tayo doon sa gitna, mas lumalakas po yung ating hangin. Pero dahil po sa lawak ng bagyo na ito, kahit nandito po yan sa Luzon, ramdam po ang hangin yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kahit po dito sa mga areas dyan sa Mindanao. At maliban dyan, yung binabanggit natin kanina, yung kanyang mata or center is medyo malawak po. Sa ngayon, nakikita natin ito na medyo mas mabagal na yung kanyang paglakas. Pero again, may possibility pa rin po itong umabot sa hanggang super typhoon. Kaya maliban sa pagiging malakas na bagyo po nito, magiging malawak din po yung kanyang center o yung kanyang mata. So, ibig sabihin po niyan, mas malawak po yung possible na maapektuhan ng kanyang eye wall na kung saan nandun po yung ating pinakamalalakas na hangin. So, dun po yung ating critical at damaging at life-threatening na hangin. Pero again, buong bansa po dapat ang mag-ingat kasabay po ng pagtawid nitong bagyong Uwan sa ating bansa. At yan muna pagtalakay natin dito sa bagyong Uwan. Balikan natin yan mamaya. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Gandang tanghali po.